minsan nga, aba, sa parar, aba, ang kalabaw pala ipabalik na ng Bacolod. Hanap kami, galugad namin yan dyan. Diyan, nakabuta ako. Dalawa kami, hanap ako dyan sa takutin ako sa ahas. Ginarga na pala sa... Mula doon dyan, Toy, yung gubat na yan, na galugad namin yan. Yung pala pagpunta namin doon, may nagpagasolina muna kami. Diyan, sa may Kunuma. Paglabas namin dyan, nagpa-blatter muna kami bago, naganap. Tayo na, yun pala, ang kalabaw nandoon lang sa tapat ng pinag-gasolinahan namin, nandoon na nakatali. Bacolod? Sabi nung anong hinahanap nyo? Maghanap kami kuya ng kalabaw? Pag nakita yung katayin na yun. Oh, no! Sabi, hindi naman amin yun eh. Hinahanap pa namin. Dito na. May tao palang lumapit. Alam niya na kalabaw ang hinahanap namin. Ay sila nakakita. Nandoon lang palang kalabaw, nakatali sa bahay nila. Kami nagalugad patuloy dyan. Diyan sa gubat na yan, mula doon sa dulo. Bacolod? Tinago lang pala? Sabi ko, bakit hindi nyo sinabi kanina? Uy, ate, dinabol kayo namin. Hindi na kayo namin nakikita eh. Saan kayo nagpunta? Hindi nagsugrup kami sa kasiutan. Stay lang yung bulok. Bulok yun. Bakit hindi mo kami nakita nang naghabol ka kaagad? Narinig mo nga may hinahanap kami kalabaw, hindi mo sinabi? Nga nandyan lang pala ang kalabaw. Paano niya nakita yung kalabaw, ate? Nandoon na nga sa tao. Sabi, hoy, ano hinahanap nyo? Kalabaw. Ay, ito? Mayroon dito. Tapos sabi ko, bakit nangyari yun? Di ba nag-ausap, kapag-gasolina kami, kausap ko yung tao. May kausap kayo, ganyan, ganito. Oo, naglapit nga ako, hindi mo naman sinasabi kung ano na. Doon ako. Di sana kayo nagsabi na may nakita kang kalabaw. O di, tinubos? Tinubos. Ayun nga, sabi, saan yung nakita ang kalabaw? Diyan lang sa may saging, diyan nag-aakyat na. Ay, nag-aakyat na pala ang kalabaw diyan. Ibig sabihin, pabalik na ng Bacolod ang kalabaw. Mabalik na. Animal yun. Gaya na, ibalik mo sa Bacolod daw. Nung isang araw naman, ito naman sa parar. Kaya akala ko yung dumating yung tunto din isang tao ni parar. Ang kalabaw nila nakawala. Maaari ka ba naman? Nakita nila ang kanila, paalis na sila. Yung naiwan, dinanap din namin. Nakapunta kami doon sa sinda ni Manang Alice, dyan sa may sa sindahan dyan. Ang daming kalabaw din. Kasi may nakawala ng dalawang kalabaw lalaki, lalaki naman. Alaga nga din dyan. Alangan ang kinin yun, hindi naman yun. Yung pala, nandito lang kung saan nakita nung tao ng yung sa paral na truck, andoon lang din ang kalabaw. Hindi man sinabi na, nandoon na, ganyan-ganito. May naghanap pa kami. Ikaw pala tagahanap ng nawawalang kalabaw? Hindi po ma'am, kasi ako po ang yung mga halimbawa nagasingil ng 100 sa barangay. Oo. Ngayon, pag nawawala po, siyempre mag-blatter po doon sa barangay. Oo. Papablatter. Ngayon po, naawa man ako sa kanila, gamotor kami. Halimbawa, kung ang kalabaw doon nakapunta, maggamotor kami. Kung nandiyan dyan, baka dyan na doon kami dadaan sa kabila, hanap. Doon, ikot-ikot, di siya, nandoon sa mararog namin nakikita ang kalabaw. Nagabaybay daw dyan sa mga ilog na yan. Ang tanong, bakit nakarating na kaagad doon? Pero ang kalabaw talaga, magala daw yan. Magala yan, bro. Alam mo ba, nung nagkakalabaw kami, nawala yung kalabaw namin, nagtago! Saan? Sa turugban, sa tubigan. Hindi na makikita yung ulo niya, nagtago. Parang may isip din sila. May isip din na. Oo. Talagang sila nagtatago. Gusto nilang yung makalibre yung buhay nila. Yung last namin doon, naglinakat doon namin natubos, mabuti 2.5 lang. Saan? Buti 2.5 lang ang tubos. Ay nako, Limuel. Ingatan natin. Dito, madam, na iwanan mo yung kalabaw dyan. Kailangan lang may tao na nakabantay. Oo, at saka wag matulog dito. Ang dapat, halimbawa, itong hayop mo, dito magatulog. Oo. Ano mo talaga, i-compress. Kailangan yan, nakatali ng ayo. At bago flashlight, makaidlip ka konti, flashlight ulit, tingnan. Yan.
Dapat relyebo, may matutulog, may gising. Diyan na lang. Kaya gusto nila dyan banda kasi yung kalabaw na dyan. Kita na nila ba? Doon lang tayo banda para kita natin. Kasi sila na, minsan natutulog sila dito dalawang Araw. Long gabi natulog sila. Ma'am, at saka dito, hindi basta-basta makalabas doon ang hayop. Kasi mga nakabakod yan. Di basta-basta ano. Pag ang kalabaw makawala dito, doon may bako din. Walang lusutan. Wala. Doon lang ang takbo Dito niya. lang ang may lusutan. Oo. Dito, kailangan talaga hapon karga ka na para makita mo may nawala ba. Oo. Karga na kaagad hapon. At saka bilang nakalista kung ilan ang hayop. Oo. Ayun talaga. Nagbaon. The best ito si Lola. Lola na daw siya eh. 53 years old. Ano ang tawag nila sa'yo dito, Nay? Mariela? Mariel. Ate Mariel. Ito tao yun? Oo, tao yun. Bakit ang bilis? Ano yun? Ang bilis maglakad. Oo. Tao yun. Siguro nagja-jogging. Imposible. Oh, bakit imposible? Tao nga, yan. Tao nga. Tao yan. Bakit? Ano akala mo? Multo? Oo. So, hindi pa natin nababa mga kagandang buhay yung Sikan Dicker kasi sabi ni Limuel, pag magliwanag na lang kasi mahirap mapilayan ang ating mga kalabaw. O maya na lang natin ibaba at magluluto sana tayo, wala daw kaming gasol. So, pakiusap natin dito kay Ate Mariel na mabilhan tayo ng ulam at saka gasol, no Ate Mariel? Saka nag-o-offer si Ate Mariel ng kape at saka doon na daw ako maligo. Naamoy mo na ba Ate Mariel na mabaho na ako? Ay, hindi man, ma'am. Joke lang po. So salamat po tumutulong ka sa mga biyahero dito. Natutuwa nga po ako kasi na-meet kita ng personal. Akala ko sa vlog lang kita makita eh. Oh, fans pala natin si Ate Mariel. Yan. Napakalaking tulong po Ate Mariel pag may nawalang hayop, tinutulungan mo po. Nag-iikot ka sa motor mo para makatulong. Ay gawa ng kawawa sila. Kapwa ko rin sila Bisaya, mga mga kumboy, mga driver. Paikot-ikot lang sila kung hindi makita, tubos na Ay, tubos na. O nakakapagtaka lang, kakawala pa lang ng hayop, malayo nang narating. O tingnan mo ulit yung tao na yun. Nawala na siya. Ayun ay gatawid yata. Hello mga kagandang buhay. So dito po ako dinala ng bago kong kaibigan si Ate Mariel. Nagkakilala kami kanina habang nagbababa kami ng bakad. Nagro-ronda pala siya, no? So ang ating palang team ay dito nagpapaluto sa kanya kapag dumating sila dito sa Sapa, mga kagandang buhay, kung saan po nagpapahinga ang ating mga baka. So yan po ang truck natin dahil lilinisan nila, kukunin nila yung mga ugabhang, yung mga rice hull para po malinis ang truck natin. Dahil pagdating daw doon sa Marilao, Bulacan, wala pong paglilinisan ang ating truck. Dito po may sapa na pwede tayo maglinis. So tuwang-tuwa ako kay Ate Mariel, ayan siya oh. So, Hi! kilala ko kaagad siya dahil sa mga kwento niya. So gusto ko talaga yung mga taong ganyan. Madali nating mapapakisamahan mga kagandang buhay. So, magsasaing si Ate Mariel para sa atin. Ayan o. Hindi na kami magluluto doon sa Sapa. Dito na para makaligo, maka-CR po tayo dito sa bahay niya. Oh, di ba? Ano kami, bibili ng lulutuin. Ang bahay po ni Ate Mariel ay literal na bahay kubo, mga kagandang buhay. At una ko pong napansin ang kalinisan sa loob ng bahay niya. At dito rin, mahilig pala siya sa mga tanim. Ayan o. Malaking tulong po siya sa mga biyahero dito. Kanina nadaanan namin papunta dito sa bahay niya ang mga iba ding mga biyahero na kanyang inaalagaan, mga stranded dahil pag masama ang panahon. Kasi tunay nga mga kagandang buhay na kubo po ang bahay mo pero ang dami pong dumadayo, daming tao ditong pumupunta. So yan po ang kayamanan ng isang
may-ari ng bahay. Malinis, mga kaganang buhay. Kahit yung mga kaldero ni Ate Mariel. Ito, magkikilala mo talaga yung taong malinis, mga kaganang buhay. Kahit kaldero niya, ang puti-puti, oh. Yan, yun. Tingnan mo yung lutuan niya. Oh. Malinis. Ito yung apo ni Ate Mariel, oh. Kahit yung ano niya dito, oh, bumbang puso. Malinis po, mga kaganang buhay. So, napaka-presko po dito sa bahay ni Ate Mariel. Dito po yung mga biyahero, dito po kumakain, nag-i-standby. Ayan, kaya po, maganda talaga paminsan-minsan, makasama po tayo sa biyahe para makikilala po natin yung mga taong nakakasalamuha din ng ating team. Yung halimbawa lang, pagka nakawala at nawala ang ating mga hayop, may maasahan tayong tutulong sa atin. Kasi po sa buhay natin sa mundo, nabubuhay tayo sa kapwa-tao natin. No man is an island daw. Kailangan natin ang tulong ng bawat isa para po mamuhay tayo ng maganda. Yung track natin, mga kaganang buhay. At dito pala po, dami ng mga bahay, oh. Ganda ng lugar nila Ate Mariel. Ayan. Tapos doon banda, dito kami dumaan kanina ni Ate Mariel, galing po sa Sapa. Ayan, makikita natin doon banda mga biyahero. Ayun. So marami po dito banda ang naglalagay ng ano nila, hayop doon banda. Pero kami, mas malayo pa doon. Para po hindi magkasama-sama yung mga hayop. Madali nating ma-determine yung sa atin kung doon tayo sa medyo hindi maramihan. Kasi magkakapalit-palit na yung ating mga kalabaw. Mahirap po. Ayan, so mamaya pong hapon, magbabiyahe na kami papunta ng Tawid ng Batangas. So ito pong stopover ng ating mga cowboys at nagustuhan ko rin na makisalamuha din dito sa mga tao na lagi nilang nakakasama. Ayan, oh. Paano kaya to? Ilang piraso lang yung bunga, oh. Oh, pwedeng gulayin. Ang payat naman ng saging na to. Kunti lang ang bunga. Oh, mamalingki kami ni Ate Mariel. Ayan, ito na ang bayan ng bungabong, Ate Mariel. Ayan, so, saan tayo bibili? O, mag-park muna tayo, mga kaganang buhay. Baba na ako, Ate Mariel. Okay. So, dito na tayo sa palengke ng bungabong. So, bibili tayo ng uulamin natin ngayong agahan, tanghalian. At magluluto na rin kami ng babaunin namin sa barako, panggabi. So, agahan, tanghalian, hapunan. O, saan? Saan tayo? Ate Mariel. Ayan. Laki din ang bayan nila, Ate Mariel, no? Doon muna tayo sa isdaan, Ate Mariel. Ang aming palengke. Itlog, oh. Ano nila yung 30 to 40 to 50. Mas mura dito ang itlog. Ito sa bungabo. Ito Isda. ang isda ni Ate. Wow, sarap. ate Very magkano? fresh. So, doon muna tayo sa karne, ate. Ito yung tindahan nila. Bili kami ni ate. Karne. Baboy tayo, te. Ito, te, oh. Saan? Pero pang ano? Dito. Yan. Mag-ano tayo? Sugba. Sugba. Wala ba kayo ano ga? Yung sa Tiyan banda? Ay, ito. Limpo. Lempo po. Magkano pong kilo? Mas mura dito. So, 1 kilo po sa amin. Masarap yan eh. Pwede iwain na lang. Iwain na talaga, na ready. 260 lang po ang kilo dito sa kanila. 260. Doon sa Aklan, mahal na. Mas mura pa pala dito sa Bungabong. Ang kilo ng baboy ay 260. Ang kilo po ng baka dito ay 380 ba? Gang? Laman 380. O yan po. Yun po ang bibili natin para makapagsabaw po tayo para sa ating mga cowboys.
check muna ni Ate Mariel. Bili na lang tayo ng gulay, Ate Mariel, no? Meron na tayong iyawin at meron tayong sasabawan. Yan. Ito almusal natin, ate. Kasi nasa atin yan siguro, 1 kilo. Marami na yan, okay. Tapos ito naman sa tanghalian, bibili na lang tayo ng mga puna natin. So, para sa hapunan namin, gusto ko ito, oh. Kasayan. Malalaki, no, ate? Magkano ang kilo? 380. Wala nang tawad yun? 370 daw. Sige. So, ayun, meron na tayong pang-agahan, pang-tanghalian, at ito po, babaunin namin mamaya sa biyahe. So, babayad tayo, babayad. Wait lang ha, babayad muna tayo dun sa karne. Bahala ka, te. Oo, bahala ka. So, bibili kami ng gulay para po sa aming karning baka para sa sabaw, mamayang tanghali. So, medyo magaling po si Ate Mariel magluto. So, titikpan natin ang luto ngayon ni Ate Mariel. Mukhang magkakaigihan kami nito. Mukhang makapamasyal ito sa Boracay sa akin. Kasi, pag madaldal na tao tsaka nagkasama ng madaldal din, ay, magkakasundo po talaga yan. So, sarapan mo, Ate Mariel, para ma-convince mo akong masarap kang magluto. Sasarapan ko. Ayan. So, bibili kami ng gulay. Paano muna nito? So, meron din kaming bangus, pang-ihaw din. Kamatis, Ate Mariel, para sa ating, sa ating bangos. So, mag-hot cake daw po muna kami bago umuwi. At dala-dala na ni ate yung aming mga pinamili. Binila natin siya ng isang plastic na, na grocery. Napakakalaki ng morning ko ngayon. Dumating ang ang angel ng buhay. Ate, may pampaganda ka na. Mayroon akong pampaganda. Mayroon pamulat ng mata. May kape. Ay, ma'am. Matakbo ako. Papalitan ko rin. Ilan ko, ma'am. Palitan daw niya. Kakain kami ng hot cake daw kasi masarap daw sabi ni ate yung hot cake. Dali lang siguro yan maluto. Ikaw nagtitimpla, be? Oh. Dapat maaga ka pa nagluluto kasi, bibili sana si Dudong, Ito malikod, wala pa daw pala. No, dapat mga 6. Maluto na. O, ayan na, malapit nang maluto. Sorry po, madam. Ang sarap daw nito, sabi ni Ate Mariel. Ilan, Ate Mariel? Ilang salang yung bibili natin? Ay, tama na guro yan. Tag-isa lang, matagal na luto no? Matagal maluto. Baka magutom na yung umboy. Mahirap na, baka kainin yung isang kalabaw doon. Baka bitawan lahat ng kalabaw at magbayad tayo ng 5 mil sa bawat. Sa pagkakita. Tutubos tayo, no? Oo. Ayan. 2 lang. Bibili sana akong 10 ay tagal. Hello mga kagandang buhay, good afternoon. So dito po ako sa lugar kung saan po nagbababa kami ng aming mga kalabaw para po makapagpaligo, para po makalunang kung sa Tagalog, para po makarelax. Yun si Ate Mariel. Oh. Ito ang sapa na medyo mababaw lang mga kagandang buhay. So, lahat po ng biyahero from Negros, kagaya po nito bagong dating po, ay dito po nagpapalunang dito sa lugar na to sa Bungabong. So, ayan po yung mga kalabaw. Nagre-relax po sila dito dahil from Negros po, 36 hours po ang biyahe bago kami makapalunang ng aming mga kalabaw dito. Kung galing naman po sa Cebu, ang mga kalabaw ay siguro 48 hours bago makadating dito kung walang stranded, mga kagandang buhay. So ayan,
isa pong tracking ulit ang dumating para po makapagpalunang dito at makarelax, makainom ng tubig ang mga hayop, mga kagandang buhay. So, i-unload po nila yan at ayan, maganda po dito mga kagandang buhay oh. Kasi may mga damo pang makakain ang ating mga hayop. Ayan oh. Ang daming mga hayop dito, ilang mga tracking po araw-araw ang nagpapalunang dito at kumikita po yung may-ari ng lupa. Kasi I think isang tracking na nagpapalunang dito, isang gabi lang naman kasi kami at ikakarga na, 300 po yata ang singil kay Limuel. Karami ang mga kalabaw na nagpapalunang dito. Napakalawak po itong lugar na to, mga kagandang buhay. So, ayan. Ayun sa taas, sila Jimmer po at Jorcel dito rin po nagpapahinga. Ang tamang-tama po kasi dito, mga kagandang buhay, malunang. So, marami pong putik. Maputik po dito, no, ate? Maputik, kaya maganda rin sa kalabaw. Oh. O, meron daw patay na hayop. Itong truck, magbababa lang daw ng patay na hayop. May namatay po sa biyahe, yun po ang lugi ng mga behiro, mga kagandang buhay. Kung meron pong mapatay sa daan. So, ito po, hindi magandang araw ngayon ng isang behiro na yan sa isang truck. Dahil namatayan po sila ng isang kalabaw. So, halimbawa po, bili mo po ng isang kalabaw, 65,000, tinatawaran na lang po si Timil, Gismil. Wala na pong wala na pong price, mga kagandang buhay, ang presyo ng hayop kapag ka po namatay. So dito po, hindi dito nagbababa ng mga hayop ang team natin. Kasi pagka sobrang dami po ng kalabaw dito, nagsabay-sabay, mahirap daw pong i-distinguish ang kalabaw natin kasi napapasama po sa ibang mga kalabaw. Kaya gusto ni Limuel, doon kami sa taas, para po malayo sa iba, para hindi mahirapang maghanap ang ating team sa ating mga baka, sa ating mga kalabaw, mga kagandang buhay. So ayan, nakikita niyo po yung na yun, akasya. Doon po ang ating hayop, mga kagandang buhay. Puntahan na po natin dahil maglo-loading po tayo ngayon at pupunta po kami ng Calapan, Mindoro. Tatawid po ng Batangas to Marilao na. Kasi kailangan talaga, mga kagandang buhay, since na 3 o'clock in the afternoon po ngayon, kailangan na gabi po ang biyahe para po hindi mainit sa ating mga kalabaw. So, andun sila. Yan, nakikita nyo ba ang ating truck? Ayun, dito tayo, malayo sa kanila. So tayo lang po ang nagbababa dito banda. Sulong-sulo po natin. Gabi po tayo, nakarating dito, madaling araw, madilim pa. Hindi po natin nakita yung area. Ay, hingal. Kasi doon ako sa bahay ni Ate Mariel. Doon ako nagpahinga, naligo. So, wala naman kasing CR dito, mga kagandang buhay. Mabuti at mabait po si Ate Mariel. So, tingnan po natin ang area, pakita ko po sa inyo. Kasi sabi ni Limuel, ayahay po dito. Sulo natin, dito sa may akasya. Ito po ang lugar natin para sa ating mga hayop. Okay, pakita ko po sa inyo ang lugar. Okay, ayan na po mga kagandang buhay ang ating area ng pahingahan. So, stockpile po ito. At kakatapos lang po ng baha. Ayan po oh, ang daming mga buhangin at bato. So stockpile po ito, pero pwede pa rin makalunang dito ang ating mga kalabaw. So ito po yun kagabi, yung akasya oh. Yan ang truck natin. At hanggat maaari po mga kagandang buhay, meron po ako ditong mga eartag number ng ating mga kalabaw na may presyo. Nasa 44 po ang dala natin. 31 lang yata yung may eartag. Hindi pa na
send ni Kabiyahing Roger yung ibang eartag number at price. So, pakita ko po sa inyo kung ano pong itsura ng ating mga kalabaw. Ayan, sa atin dito, malawak na malawak. Sa kanila doon, parang hindi flowing water, yata yun, pero mababaw lang. Dito, napakadelikado mga kagandang buhay pag bumaha. Oh, no! Sigurado, aanurin po yung ating mga kalabaw. Ayan, tatalian lang, mabuti. So, kakarga na natin yan maya-maya. Mukhang maraming payat kunti lang, mga babae daw, sabi ni Limuel. Oh. Ayan po, yung iba, nakatayo na. Yan, nagre-ready na para atin silang ma-loading na. Oh. Ayan. Hanggang doon pa pala sa dulo. So, napakalawak po dito pero delikado. Medyo malalim. Delikado, Limuel, baka malunod yung ating mga kalabaw. Hindi ka pwedeng magpalunang dito kung baha at malakas ang agos ng tubig. Baka maagos yung ating mga kalabaw. Okay, time to loading now, mga kagandang buhay.